Kamusta at welcome sa Amtrak Sanford Auto Train Station. Ang pagbiyahe mula Hilaga hanggang Timog sa East Coast ay maaaring abala. Umaabot ito ng 12 oras o higit pa. Hindi pa kasama ang 75 na trapiko. Hindi ito masyadong komportable at kadalasan ay nangangailangan ng overnight na paghinto para sa mga naglalakbay mula sa malalayong bahagi ng baybayin. Pero paano kung may ibang paraan? Isang mas komportable at mas kaaya-ayang paraan para makatawid mula dulo hanggang dulo ng 75. Diyan pumapasok ang auto train ng Amtrak, ang nag-iisang tren sa Amerika na pinapayagan kang isama ang iyong sasakyan. Ngayon, pupunta tayo sa Hilaga sa Lorton, Virginia. Bibiyahe tayo ng 18 oras magdamag, matutulog sa komportableng kama, at may 2 masarap na pagkain habang ang sasakyan natin ay tumatakbo ng 855 milya sa silangang baybayin. Kaya samahan mo ako. Habang sumasakay tayo sa Amtrak Auto Train, nagsimula ang aming paglalakbay sa pagmamaneho papuntang Sanford Station, 30 minuto Hilaga ng Orlando. Dumating kami doon ng 12:30 ng tanghali. 1 oras matapos magbukas ang check-in. Nagsasara ito ng 2:30, kaya marami pa tayong oras. May istasyon na sinalubong tayo na iba ang ayos kaysa sa iba. Sa isang malawak na bakuran ng mga auto hauler, Superliner coach at mga Siemens na lokomotibo na pumipila kasama ng mga naghihintay na sasakyan, agad na naging malinaw ang isang bagay. Matatagalan tayo dito. Akala ko dati na bahagi lang ng check-in ang proseso dahil maraming tao at sasakyan at limitado ang espasyo. At kaya nagsimulang lumipas ang mga minuto, una 20 tapos 40 at pagkatapos ay lumipas na ang unang oras. Malinaw na hindi kami makakaalis. Sandali kong pinatay ang makina ng sasakyan at tahimik na umupo, naghihintay na may mangyari at pagkatapos may nangyari nga. Lumabas mula sa istasyon ang mga sasakyang may yelo sa ibabaw. Ito ang mga sasakyan mula sa southbound na tren na inia-unload. Mahigit 200 sasakyan ang papunta sa Timog, kaya mas mahaba ang hintayan kaysa inaasahan ko. Dahil wala namang magawa at hindi makakaalis, maglakad na lang tayo papunta sa istasyon. Pagkatapos naming makipag-usap sa staff, ibinunyag na halos 3 oras na late ang tren dahil sa lagay ng panahon. Kung makita man ito sa mga sasakyan, nasa auto hauler pa rin sila. Ang lagay ng panahon ay dulot ng Winter Storm Jana na nagdala ng mahigit 1 talampakang niyebe sa malaking bahagi ng Carolinas. Sa gitna ng auto train route, kahanga-hanga ang Sanford Auto Train Station. Isang pader ng salamin ang sumasalubong sa mga pasahero papasok sa pangunahing waiting hall na may mga upuang nakahanay sa lugar. Sa isang dulo, matatagpuan ng mga pasahero ang ticket desk at tindahan, habang sa kabila naman ay may mga palikuran. Maraming merienda, mas maraming pagkain, travel accessories, at paninda ng auto train ang tindahan. May food truck sa labas malapit sa bangketa para sa bagong lutong pagkain. Kung on time ang tren at maaga kang nag-check-in, may shuttle papuntang downtown Sanford. Kung pupunta ka sa downtown, mag-ingat sa oras para makabalik ka agad bago umalis. Mahaba na ang pila ng sasakyan sa kalsada. Pagbalik sa sasakyan, tahimik kaming nakaupo ng mahigit 2 oras habang may mga dumadaang sasakyan. Sa wakas, matapos ang halos 2 oras at kalahati, nagsimulang gumalaw ang pila. Dahan-dahan kaming bumaba sa pasukan papunta sa check-in gate, kung saan may isang staff na naglagay ng numero sa gilid ng aming sasakyan. Pagkatapos ay maaari na kaming mag-park at pumasok sa istasyon. Sa susunod mong makita ang sasakyan mo, nasa Virginia na ito. Kunin mo na lahat ng kailangan mo para sa overnight na biyahe. Pagpasok namin sa istasyon, oras na para mag-check-in para sa tren. Ibig sabihin, kahit na na-check-in na ang aming sasakyan, kailangan pa rin naming kunin ang aming boarding pass at reservation sa hapunan mula sa ticket desk. At oo, kailangan mo talagang mag-check-in sa desk dahil kailangan ang boarding pass para makasakay sa tren. Nagbibiyahe kami sa pagtatapos ng off-season, kaya 2 lang ang schedule ng hapunan sa tren ngayon, 6:00 ng gabi at 8:00 ng gabi. Pinili ko ang 6:00 ng gabi at umupo sa waiting hall para maghintay.
Tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero mula drop-off area habang kami nakaupo at naghihintay. 3 oras na rin kaming nandito. Sa wakas, 3.5 oras matapos dumating sa istasyon, ginawa na ang unang tawag para sumakay. Medyo magulo sa mga platform dahil 269 na pasahero ang sabay-sabay na naghahanap ng kani-kanilang bagon. Ang aming sleeper ay matatagpuan sa bandang likuran ng tren at narito na kami. Bagon 5240, isa sa mga deluxe sleeper superliner coach ng Amtrak. Pag-akyat sa tren, nagpunta kami sa itaas para hanapin ang kwarto namin. Ang deluxe sleeper ay may mga silid-tulugan sa itaas na palapag lang habang may 4 na roomette, accessible at family bedroom sa ibaba. Naglalakbay kami sa room C, isa sa mga superliner bedroom ng Amtrak. May 2 malalaking kama, full-size na sofa, at isa pang upuan. Sapat ang espasyo para sa akin na umupo at mag-enjoy sa biyahe. Ngayon, nasa loob na kami, pero hindi pa kami aalis agad. Kailangan pang tapusin ng crew ang paglo-load ng mga sasakyan at ikabit ang mga auto-hauler sa tren. Habang may oras, silipin natin ang mga silid-tulugan ng Amtrak. Ang silid-tulugan ang mas malaki sa 2 tradisyonal na tulugan sa sleeper trains. Sa sukat na 6.5 talampakan lapad at 7.5 talampakan haba, 200 by 200 at 30 sentimetro, ang silid-tulugan ay mahigit 2 beses na mas malaki sa roomette. Dahil sa 2 full-size na kama at isang upuan, kasya ang 3 pasahero sa araw at 2 sa gabi sa silid-tulugan. Karamihan sa mga superliner ng Amtrak ay may bagong long-distance interior, upholstery, carpet at kurtina na. Sa araw, ang mga silid-tulugan ay may full-width na sofa sa isang gilid at upuan sa kabila, pinalamutian ng bagong asul at abo. Sa tabi ng bintana ng sofa, may mga kontrol para sa lakas ng anunsyo, master light switch at tawag sa attendant. Sa gilid ng pinto, may ilaw sa pagbabasa, temperature control at unang saksakan. Sa bawat kwarto, ang upuang natutupi sa dingding ay may ilaw sa itaas para magbasa at kaunting lalagyan. Medyo kakaiba ang espasyo ng imbakan. Kahit malaki ang kwarto, walang espasyong nakalaan maliban sa sahig at kaunti sa taas ng upuan. May maliit na aparador malapit sa pinto para lang sa mga coat. Sa pagitan ng upuan at sopa ay ang natutupi o naitatagong mesa, lagayan ng tasa at safety card. Bukod sa dagdag na espasyo, may sariling vanity, banyo at shower ang mga silid-tulugan. Ang vanity ay nasa pader ng banyo, napapalibutan ng saksakan, sabon, kontrol ng ilaw at trifold na salamin. Binubuksan ang cabinet ng gamot para ipakita ang tuwalya, sabon at tasa. Ang basurahan ay nasa vanity sa ilalim ng lababo. Sa likod ng vanity ay ang pinagsamang banyo at shower. Ang pinto nito ay nakatago sa sulok. May maliit na pasilidad na may inidoro sa gitna at harap at flexible na shower head sa dingding. Ang pasilidad para sa pagligo ay may mas maayos na shower setup. Ngunit dahil sa sikip ng espasyo, mahirap maligo dito, lalo na para sa mga matatangkad. Isa pang benepisyo ng silid-tulugan ay ang access sa mga bintana sa magkabilang gilid ng tren. May bintana ang bawat silid at dahil malapad ang silid-tulugan, mas na-e-enjoy ng mga pasahero ang tanawin mula sa pasilyong bintana. Kailangan kong sabihin na talagang maganda ang dagdag na espasyo sa silid-tulugan. Ang sarap mag-unat at mag-relax at dagdag pa ang sariling banyo na napakagandang karagdagan. Ngayon, madalas na mahal ang mga silid-tulugan ng Amtrak. Pero sa Autotrain, dito ka makakakuha ng silid-tulugan sa abot kayang presyo. Para sa biyahe namin, nagbayad ako ng $680 para sa silid at $255 para sa kotse. Kaya ang kabuuan ay $935. Oh, mahal nga ito. Pero kadalasan mahigit $1,000 ang mga silid-tulugan kaya sulit pa rin. Kumpleto na tayo para sa magandang gabi ng biyahe sa silid. Pero may ilang bagay pa sa paligid ng kotse na dapat tingnan. Sa panimula, sa gitnang istasyon ng inumin ng kotse, may coffee machine, tubig, pampalasa,
at mga kubyertos para sa pasaherong kakain sa kanilang silid. Di tulad ng ibang sleeper train, bukas ang coffee machine buong biyahe kaya pwede kang kumuha ng kape kahit kailan. Makikita sa ibaba ang 4 na roomette, accessible at family bedroom, pati mga pampublikong banyo at shower. Ang mga roomette ng Amtrak ang pinakamaliit na tulugan na may sukat na 3.5 by 6.5 talampakan o 100 by 200 sentimetro. May komportabling upuan sa araw at 2 malaking kama sa gabi. 3 banyo at pampublikong paliguan ang nasa tapat ng mga roomette. Maliit pero functional ang bawat isa at nililinis ng mga tauhan sa buong biyahe. Akala mo matapos ang lahat ng paglilibot, handa na kaming umalis, pero nagkakamali ka. Hintayin pa nating ma-load ang huling kotse, kaya silipin muna natin ang diner at lounge cars. Nakaayos na ang dining car para sa hapunan. May puting tablecloth, kubyertos at bulaklak sa bintana. Sa Amtrak, may community seating kaya laging may bagong makakausap sa bawat pagkain. Ang kasunod na bagon ay lounge, kung saan may mga mesa para sa hapunan at snack bar na nag-aalok ng iba't ibang merienda, inumin at pagkain. May mga mesa rin sa lounge para sa gustong umupo at magkwentuhan. Para sa mga pasaherong nasa coach, may long-distance cafe car din sa loob ng coach. Pagbalik namin sa aming kwarto, oras na para umalis. Nasa likuran ang mga auto hauler. Pagsapit ng 5:30 ng hapon, 5 oras matapos dumating sa istasyon, kami ay umalis. Sa kabila ng mga pagkaantala, 70 minuto lang ang atras namin sa schedule. Sana hindi na madagdagan ang bilang habang papunta kami sa Hilaga. Mababa na ang araw ng taglamig. Sa pag-alis, dahan-dahan lang ang dumadaan na tanawin. Tren ang nagtatrabaho habang kami nakaupo at nag-e-enjoy. Dumating ang hapunan habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw. Papunta sa dining car, naupo kami sa isa sa maraming mesa, sinalubong ng salad at tinapay. Ang hapunan ngayong gabi ay mula sa tradisyonal na menu ng Amtrak na may panimulang salad, bagong lutong ulam at panghimagas. Ngayong gabi, pinili ko ang signature flatiron steak at chocolate spoon cake. Ayos lang ang panimulang salad. Medyo goma ang lettuce. Marahil dahil matagal na itong nakababad. Ang steak namin na niluto ayon sa order ay napakasarap, malambot at lutong-luto ng tama, matamis at malasa ang sauce at masarap din ang mga side dish. Sana nilagyan ng pampalasa ang green beans habang niluluto, pero okay na rin ang asin at paminta. Chocolate spoon cake ang dessert, tinawag iyon dahil kutsara ang gamit sa pagkain. Ang layers ng chocolate cake at mousse ay nagbibigay ng masarap na dessert. Busog na kami at palubog ang araw, bumalik kami sa kwarto para panoorin ang ilaw ng dumadaang bayan. Ang bilog na buwan ay mataas habang kami naglalakbay pahilaga sa gabi. Kahit na dumadaan kami sa maraming istasyon tulad ng narito sa Jacksonville, 2 hintuan lang ang auto train, Lorton at Sanford. May pansamantalang hintuan sa Florence, South Carolina, para lang sa crew change at maikling break. Ang auto train ang pinakamahabang tren ng pasahero sa Hilagang Amerika na may 16 na coach at 32 autorack na umaabot ng higit sa 3 kapat ng 1 milya. Pinakamagandang makita ang haba niyan mula sa labas. At sa Folkestone Virtual Rail Fan Cam, makikita natin ang tren na mabilis dumadaan. Panahon na para matulog.
Dumaan ang car attendant at inilipat ang kwarto namin mula araw tungo gabi. Ang mga kama ang paborito ko sa silid tulugan ng Amtrak. Malaki ang double bed sa ibaba, kaya bilang solo biyahero, malaya akong makahiga at matulog ng komportable. Ako ay 6'3" ang taas, at ang kama ay ganun din, 6 na talampakan at 3 pulgada ang haba, kaya sakto lang ito sa akin. Pero paano naman ang kama sa itaas? Well, iyon ay ibinababa mula sa kisame at may hagdang ibinigay para makatulong umakyat doon. Ang kama sa itaas ay 6 talampakan, 2 pulgada ang haba, pero dahil sa frame, mas mahaba ito kaysa sa ibaba. Malapad din ito, kaya siguradong komportable ang tulog mo sa gabi. May bulsa para sa gamit, ilaw sa pagbabasa, at safety strap na nakakabit sa kisame ang kama sa itaas. Pero gusto kong matulog sa ibaba at habang pumapasok ako sa kumot, oras na para patayin ang ilaw para sa mahimbing na tulog. Maaga kaming nagising. Kinabukasan, sa labas ng bintana, hindi pa sumisikat ang araw at kulay kahel pa ang abot tanaw. Nakatakda kaming dumating ng alas 9, kaya hanggang alas 8 lang ang almusal para makapaglinis ang crew. Medyo kakaiba ang almusal sa auto train kumpara sa ibang mga long distance na tren. May dalawang paraan para kumain ng almusal. Traditional sa dining car at grab and go sa lounge na may crumb cakes, cereals at saging. Para sa mabilisang pagkain, pinili kong kumain sa dining car, kung saan ang menu ay may mga opsyon na hindi ko pa nakita dati. May pagpipilian ngayong almusal ng Continental Selection Egg White Breakfast Sandwich at Spinach Artichoke Quiche. Pinili ko ang huli, na sinamahan ng roasted potatoes at isang croissant. Napakasarap ng quiche, malasa, cheesy, at punong-puno ng lasa. Sa kasamaang palad, maalat ang patatas, pero nakakain pa rin. Sa kabuuan, maganda ang almusal at mahusay simula ng araw. Pagbalik sa kwarto, nakita namin ang epekto ng mga bagyong taglamig. Ang tanawin ay nababalutan ng makapal na niyebe at ang araw ay sumasalamin sa muling nagyelong ibabaw ng yelo. Ang tanawing iyon ay kamangha-mangha habang tumatawid kami sa Ilog James papuntang Richmond. Sa hilaga ng Richmond matatagpuan ang Ashland, Virginia, kilala sa tanyag na rail cam ng virtual rail fan. Pagbukas ng feed, makikita ang auto train sa araw, patuloy na tumatakbo pa hilaga at 70 minuto pa ring late sa schedule. Ang Fredericksburg ang susunod na malaking palatandaan sa biyahe at dito natin nahabol ang Silver Meteor. Tren 78. Ang tren 78 na 3 oras ng delayed dahil sa kargamento, panahon at komunikasyon ay huminto rito habang nagsasagawa ng equipment check ang crew. Patuloy na nadagdagan ang pagkaantala para sa 78 at naantala ng 9 na oras ang pagdating nila sa New York.
Mula Fredericksburg North, sisimulan natin ang biyahe sa tabi ng Ilog Potomac na marahil ang pinakamagandang bahagi ng Riles sa ruta ng Autotrain. Madalas kong banggitin ang Autotrain ng Amtrak, ngunit dati itong pinapatakbo ng pribadong korporasyon bago nakuha ng Amtrak. Nagsimula ang Autotrain noong 1971 sa ilalim ng Autotrain Corporation, gamit ang single-level na tren na may dome cars at double-level na autoracks. Agad na naging matagumpay ang tren at kumita na ito ng tubo. 3 taon lang matapos magsimula noong 1974. Sa parehong taon, binuksan ang pangalawang ruta mula Sanford papuntang Louisville, Kentucky. Dahil sa tagumpay, sinubukan ng Amtrak ang Autotrack na Autotrain service noong 1975 mula Poinciana, timog ng Orlando, papuntang Indianapolis. Kinansela ang serbisyo bago magsimula dahil ayon sa Amtrak, mababa ang inaasahang kita sa rutang iyon. Sa kalaunan, naapektuhan din ng hindi magandang inaasahang kita ang Autotrain Corporation at noong 1981 natigil ang serbisyo sa parehong ruta. Nakuha ng Amtrak ang mga terminal sa Lorton at Sanford at muling binuksan ang serbisyo noong 1983 kaya naging Autotrain ito na alam natin ngayon. Ang huling mga milya ng Autotrain ay tinatampukan ng mga istasyon ng Virginia Railway Express. Mula sa isa sa mga istasyong ito, makikita natin sa huling pagkakataon ang ating tren na dumadaan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito sa pamamagitan ng railroad cam, kundi sa pamamagitan ng isang tagahanga. Salamat at shoutout kay Stacy Delgado sa mga video. Pakibati siya sa comments sa ibaba. Bumabagal tayo habang papalapit sa dulo ng biyahe. Lumilitaw na ang mga palatandaan ng Autotrain at dahan-dahang humihinto ang tren sa Lorton, Virginia, ang hilagang dulo ng Autotrain. Nagsimula na ang pagbaba kahit di pa tayo nakalabas ng tren. Dinidiskonekta agad ang auto-hauler sa tren pagkapara. Tapos may shunter na humihila para maibaba ang mga sasakyan. Kinuha namin ang aming mga bag, nagpaalam sa silid at Amtrak Autotrain at lumabas sa malamig na umaga ng Virginia. Akala mo mabilis lang ang pagkuha at pag-unload ng auto-hauler dahil itinatras agad sa pwesto pagdating sa platform, pero hindi pala. Mayroong 157 na sasakyan sa tren ngayon, kaya hulaan mo, mas mahaba ang paghihintay. Buti na lang maganda ang istasyon. Pareho rin ang pasilidad dito sa Sanford, may upuan, ticketing at maliit na tindahan. Tinatawag na ang mga numero sa public address habang lumalabas ang mga sasakyan mula sa auto-haulers. Mabagal ang proseso at 1 oras matapos dumating, tinawag na ang numero. 178. Handa na ang sasakyan namin para kunin. Sumakay kami sa loob, pinaandar ang makina. At ganoon lang, tapos na ang Autotrain Adventure, 22 oras at 45 minuto matapos itong magsimula. Sana nagustuhan ninyo ang aming pagtingin sa Autotrain ng Amerika, pati na ang paghihintay at pagkaantala. Marahil ito ang pinakakapanapanabik na ruta ng Amtrak. Ang pagsama ng kotse sa tren ay natatanging karanasan.
At dahil sa kasikatan ng rutang ito lang ang kumikitang long-distance trend sa United States. Tapos na ang ating paglalakbay kaya tatapusin na natin ang video. Sa susunod na linggo, babalik tayo sa Northeast Corridor para silipin ang pamana ng Amtrak. Ngayong may Next Gen ACELA, unti-unting nireretiro ang lumang set. Bago sila tuluyang mawala, silipin natin ang itsura ng unang henerasyon ng high-speed train ng Amerika at magpaalam sa tren na nagmarka sa Northeast Corridor. Siya nga pala, kung bago ka lang dito, lubos kong ma-appreciate kung ikiklik mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at malaking tulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Ang gagaling nyo at labis kong pinahahalagahan ang inyong kahanga-hangang kabutihang loob. Kung gusto nyong mapasama ang pangalan nyo sa video o suportahan ang channel, bisitahin lang ang mga link sa ibaba ng description. Pero sige, hanggang dito na lang muna ako ngayon. Salamat sa pagsama sa akin at magkikita tayo sa susunod.